she's upset. She's going off about something. Madilim, masukal, tahimik at napanganib, ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayoy nanganganib. O aking Diyos, Ama, nasan na yung awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ako nagawang ipagtanggol ang aking kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata walang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inago niya ang aking korona ni... Ama, nasan niyo yung awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ako nagawang ipagtanggol ang aking kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Hinago niya ang korona ni Haring Ninseo upang magawa niya ang aking ninanais. Pati si Duque Briseyo na aking ama ay kanyang dinamay. Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksi na si Adolfo. Sa Adolfong malupit at higit pa sa limaw kumanakit. Kaawa-awang tao. Ang lahat ng kanyang... Si Florante dahil sa sama ng loob, matapos manahimik ay muli siya tumawag sa Panginoon. O aking Diyos, Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo akong tulungan. Kung ngayon, papaano na ako? Sino aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita naipagtanggol. Paalam na bayan ko. Paalam rin sa iyo, Adolfong malupit. Laruan taksil, paalam na sa inyo. Habang nadudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nangangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Florida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Oh, ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang nagpis na tao. Sino kaya siya? Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksi na si Adolfo. Sa Adolfong malupit at higit pa sa limaw kumanakit. Kaawa-awang tao. Ang lahat ng kanyang kuway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante, ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Tadhana'y masakit. Problema ko'y nakapahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses ng kanyang narinig. Kailangan ko nang magbadali, kundi hindi ko na maaabutan ang taong yun. Habang tumatakbo, ay hinahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong 2 leon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos ng mapatay ang 2 leon, ay pinakawalan niya si Florante. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras, ay namulat si Florante at... Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. Hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante.
Sino ka at bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagdikta sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansin ang dalawa, ngunit isa naman ni Aladdin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladdin na malakas na si Florante kaya ito'y kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Inaliw ni Aladdin si Florante ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang iyong kwento simulan nang ako'y ipananganak. Ang dalawa ay nagkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania kung saan si Duque Briseyo, ang aking ama, ay naninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Cortona. Ako ay pinangalan nila Florante. Noong sanggol pa lamang ako ay muntik na akong dagitin na isang buitre. Florante, tulong! Bakit po? Anong problema? Nakita ng pinsa kong si Menalipo na ako ay dadagitin ng buitre. Kay dalay-dalay niya itong pinana at pinatay. At noon namang naglalakad ako ay kinuha ng isang aerion sa aking dibdib ng aking kubidong diamante. Buti na lang hindi ako napahamak. Ako'y naging 9 na taong gulang ay lagi ako nasa burol at lala na ang aking panat busog at ako'y naghanap ng hayop upang tirahin ang aking panat. Kapag ako'y napagod ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis kung saan masasayang nag-aawitan ang mga nayades habang tinutugtog nila ang kanilang lira. Ang kanilang tawa ay nagpapawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon ay nagpaaral ako ng aking ama, ngunit naman ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Bakit kailangan pa niya umalis? Dahil mas maganda pagtuturo roon kung hindi siya mag-aaral ano kanya magiging kinabukasan. Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Alagaan siya ng mga guro at kaibigan doon. Sa mga sinabi ng ama ko ay nakumbinsin niya si ina upang ako'y lumisan. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ako na nga pala si Antinor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Oh, bakit tila kay lungkot mo? Ayaw ko po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din niya. sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 taong pag-aaral. Binabati kita, Florante. May talent ka na sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon,